Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Luciano family, Peñarroyo family, Jose and Manuela Veray, Elenita Cascasan and family, Regacho family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, De la Cruz and Aquino family, Leonardo, Gregorio Cruz and Magat family, Angela Ricafrente and family, Ferdi and Aji Del Mundo, Romeo Liana, Divisoria Traders Co-op, Fontilla family, Balawag family, Lina Flor Quezon and family, Efren Alcover and family, Lou Alcover, Michelle Vargas, Cecilia San Juan, Dominga Bulante, Eva Samyo and family. Gayon din ang natatanging kahilingan para sa agarang pagaling ni na Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zeni Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Lisa Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Bilbaino, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Jenny Season, Hil Kalina, Thelma Vetirbo, Leonora Villaruel, Carmelita Ikban, Nelita Labong, Zeni Lago, Annalie Eusebio, Juvie Dano, Marcelina Dayanan, Teresita de Jose, Norman Lins, Susimo Alfonso, Wally Chavez, Colleen Eranista. Gayon din ang natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Aji and Ferdi Del Mundo, Norma Matutina, Rowena Luna, Michelle Vargas, Darem Aceveda, Milo Vargas, Jocelyn Albano, Remedios Fajardo Sebeldia, JC Salonga. Gayon din ang panalangin para sa mga kaluluwa ni na Reynaldo Cascasan, Martina Regalado, Consuelo and Chodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino de Feo Jr., Father Odon de Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Arder, Ronaldo Kawachi Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Gesta, Bert Gesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Heidi Mariano, Solemnidad, Suwichis Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Baldesimo, Jeronimo de los Santos, Romulo Alberto, Rolando Ignacio, Salvador Lascano, Jimmy Evangeli, Eric, Pasita, Ruben, Olivia, Joseph, Paulo Jr., Eleuterio, Lucena Briones, Reynaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisanto Santo, Digna Kalina, Jose Ferro, Rosito, Hermini Hilda, Eleuterio, Merlinda, Chodoro, Ted, Carmelita, Marina, Delia, Ramon, Siriaca, Ireneo, Julia, Chodoro, Rebecca Kaok, Arturo, Arlene, Mas Susana, Dennis, Florante, Julian, Elvira, Clemente, Clemente Jr., Ardelisa, Felimon, Diosdada, Julie, Salvador, Salvador Aure Jr., Florem Bruce, Renato and Honorata Handayan, Anita Makahiya,
Josefa, Vicente, Rafael, Roberto, Dumondon, Ron Mark, Lalatag, Pasita, and Ronald Cabanayan. At para sa lahat ng mga kaluluwang dating mga namayapa na miyembro ng Nuestra Señora de la Soledad. Lumuhod po ang lahat para sa orasyo imparata. Pasa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, orasyo imparata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ang mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkakatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at tabag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan na ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimting pa kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahang pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, panalangin mo kami. San Miguel Arcangel, panalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco de Assisi, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Nuestra Señora de la Soledad. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong butihing paring panauhin, Reverend Father Benjamin Solamilio. Sapagkat ngayon, ika'y pinili isang bayan, isang libing, isang Diyos, isang hari, bayan ng mawin, na paguli, bayan ng mawin, na paguli. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang naganap, inakinang lubos, pagkat kailan may di pababayaan, minamahal niyang kawan. Bayan umawi ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili. Isang bayan, isang libing, isang
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Pasalamat tayo sa Diyos sa araw na itong ibinigay sa atin, sa kanyang kabutihan at pagmamahal, sa lahat ng biyaya at pagpapala na kanyang kaloob sa atin. Tayo ay nasa 18 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating misa ngayon, itaas natin sa Diyos ang ating mga pagsusumamot, mga kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, pinagkakautangan natin ang loob at mga taong humihiling ng ating dasal. Ngayon din po ay natawag nating St. John Marie Vianney Sunday. Sama natin sa panalangin ang mga kaparian na may sa buhay at may palaganap nila ang salita ng Diyos sa ating mga kapwa Pilipino at kapwa-tao. At upang tayo maging karapat-dapat gumanaw sa banal na pagdiriwang, lumapit tayo sa Diyos na may pagsisisi, aminin natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Nasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Panginoong Jesucristo, buktong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Tunay na sagana ang pagpapala ng Diyos sa kanyang liping hinirang. Bagaman siya'y sinusuway nila, di pa rin niya pinababayaan sila. Bagkus, lalong nag-iibayo ang kanyang pagmamahal. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelitay nagreklamo kina Moises sa Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin." Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita.
Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay na lalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya't nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno, na sa aming isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang nagbigay ng pagkain Gayunpaman nitong Diyos, nagutos sa kalangitan, at ang mga pinto nito agad-agad na binuksan. Bunga nito ang pagkain, bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain ang kaloob na pagkain, pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Inahatid sila ng Diyos na banal niyang lupain.
Sa bundok niyang inaga, sa kalabang naniniin, Panginoon ang nagbigay ng pagkain. Panginoon ang nagbigay ng pagkain. Pinaalalahanan tayo ni San Pablo na mamuhay ng marangal at may takot sa may kapal. Mangyayari lamang ito kung tutuklin natin ng may pagpapakumbaba ang mga aral ni Jesus. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Nang makita ng mga tao na wala na si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalagang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. "Ano pong kababalaghan ang may pakikita ninyo upang manalig kami sa inyo?" Tanong nila, "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan ng pagkaing mula sa langit," dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malaman, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo pang lahat. Ngayong linggo po, sabi ko kanina, tinatawag nating St. John Maria Vianney Sunday, patron ng mga kaparian. Kaya pagdasal natin ang mga pare, isama niyo ako sa inyong panalangin. Meron akong nabasa na parang warning. Ang sabi, "To be healthy, eat less from the can and more from the farm." O sinong lumaki sa farm dito? "Eat food that doesn't require a label, just eat real food." Ibig sabihin, kung gusto nating maging malusog, iwasan nating kumain ng mga pagkaing nasa lata. Bakit? Dahil yung mga pagkaing nasa lata ay maraming preservatives, mga artificial ingredients. No? Kung maaari, iwasan ng fast foods. Nako, mahilig pa naman tayo sa fast food, junk foods, and processed foods. Kumain tayo ng mga nutritious and real food. Nabanggit ko ang real food dahil sa ebanghelyo natin ngayong linggo, si Jesus ay nagbanggit tungkol sa pagkain. Ang pagkain na kanyang sinasabi ay tunay na pagkain, ang sabi niya, na nagbibigay buhay. At ang maganda, itong pagkain na ito ay libre. No? Regalo mula sa langit. Sabi pa niya, "My Father gives you the true bread from heaven, for the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world." Special na pagkain ito dahil galing ito sa Diyos Ama. Hindi lang galing ito sa farm, ito'y galing sa langit. At pag kinain natin ito, nabibigyan tayo ng buhay. Hindi lang ito pagkaing pampalusog, but it makes us live fully. Sa pagkarinig ng mga tao sa sinabi ni Jesus, ang sabi nila, "Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito." No? At anong sagot ni Jesus sa kanila? "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Mga kapatid, itong pagkain na sinasabi ni Jesus ay ang kanyang sarili. Sa makatuwid, siya ang tinapay, ang pagkain na galing sa langit. At dapat nating tanggapin para tayo ay magkabuhay. Kung mahalaga ang pagkain pampalusog sa atin, mahalaga din itong pagkain na ibinibigay ni Jesus para sa ating kaluluwa.
Kaya kailangan nating tanggapin si Kristo. Paano natin matatanggap? Una, sa pakikinig sa kanyang salita at pagsunod nito. Sabi nga niya, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Matthew chapter 4, verse 4. No? At ang pangalawa, sa pagtanggap natin sa kanyang katawan at dugo, sabi niya, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. John chapter 6, verse 54. At itong dalawang pamaraan na ito, ang siyang ginagawa natin sa banal na Eucharistia. Itong ginagawa actually natin ngayon. Sabi pa niya, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Itong hamon ni Kristo sa gustong sumunod sa Kanya. Huwag nating masyadong pagtutukan ang mga bagay na nasisira. Bagkus, sabi niya, mas bigyang pansin ang mga bagay na nananatili. This is a very tough call nowadays. Why? Dahil ang mga tao ngayon ay nagiging materialistic. Mga makamundong bagay ang binibigyang halaga. Hindi ang mga bagay na makalangit. Tingnan ninyo, maraming taong nagsisikap, lahat ginagawa para makabili ng mga material na kailangan. Lahat ng oras at lakas inuubos para sa makamundong bagay. No? At hindi ko naman sinasabing tayong bibili ng mga makamundong bagay. Pero kapag ibinuhos naman lahat natin, ang panahon natin at lahat ng ating lakas para lang maangkamtan natin yon, at nakakalimutan natin ang isa pang pangangailangan natin, yung makalangit na bagay, ay parang may kulang, parang may mali. Ilan lang sa atin nagsisikap, bumait, sundin ng mangutos ng Diyos. Ilan lang sa atin ang nagsisikap upang lumago sa kabanalan. Mas marami nagsisikap na makamtan ang makamundong bagay. Ilan na sa atin ang nagsisikap magdasal araw-araw. Diba? Marami nga sa atin nga, hindi na nga marunong magdasal ng rosaryo. Mahirap pigilan ang hindi kumain ng junk foods, lalo na ngayong mga kabataan. Mahirap pigilan yung makamtan yung pigilan yung hindi pagbili ng mga makamundong bagay. Lalo na, sabi ko yung junk foods, yung canned goods. Kaya pag kumain ka ng canned goods, ang sarap ng lasa, di ba? Bakit? Kasi nga meron siyang artificial ingredients. Iba ang lasa, masarap, kaya babalik-balikan mo siya. Kung hindi maganda, hindi mabebenta. Kaya it has to be good. Kaya pag kinain mo yung dilata, talagang masarap. No? Kaya lang, sabi ko nga may artificial ingredients, na kapag sobra tayo, na masama naman sa katawan. Di ba? Ganun din sa mga makamundong bagay. Kaya, kailangan nating pigilan. Bakit? Dahil kung marami tayong bitbit, lagi tayong nakafocus sa mga makamundong bagay, marami tayong mga dala, ay maubusan tayo ng panahon sa Kanya. Kung marami tayong makamundong bagay, hindi tayo magiging malaya. Minsan hindi tayo makakatin ng meetings, magsimba, magdasal, dahil marami na tayong inaatupag. Dahil marami tayong makamundong bagay. No? Hindi natin namamalaya, naging alipin na tayo ng yaman ng mundo. Normal sa atin kapag nakain natin, sabi ko nga, babalik-balikan natin dahil masarap. Alam niyo ba, bago lang ako nakakain, yung isang pari namin dumating from Davao, may dala siyang durian. At matikman ko, ang sarap, no? Kaya pag nag-iisip ko yung durian, parang nalalaway-laway ako. Nung isang araw, yung isang cook namin, bumili ng isda, nakita ko parang presko. Sabi ko, lagyan mo ng konti lang ng asin at iprito mo. No? At humingi ako ng isa. Kumain ako ng mainit na kanin. Sus ko, Lord, ang sarap. Sabi ko, babalik-balikan. No? Kapag ganun talaga, babalik-balikan natin. Pero sa misa, nasasarapan ba tayo? Gusto ba nating balik-balikan dahil nabusog tayo sa salita ng Diyos? Dahil pinapakain natin kaluluwa natin? Nabusog ba ang diwa natin? No? Ang ating isip? Ipagdasal natin na sana masarapan tayo sa pagkain mula sa langit na sinasabi ni Jesus sa atin. Siya ang ating tinatanggap, ang tinapay na mula sa langit.
Dahil kapag nasarapan tayo at babalik-balikan natin, malayo ang 1 linggo na 7 araw mong hihintayin. Kaya ang iba, nag-aaraw-araw magsimba. Dahil babalik-balikan, dahil kailangan pakainin ang isip at kaluluwa. Diba? Kaya nagkakaroon ng pagkagutom at pag-uhaw sa misa. Meron ba tayong pagka-uhaw sa misa? O okay lang na hindi tayo makasimba ng 1 linggo? Wala namang nangyayari. Sana pagdasal natin. At lalo na ngayong St. John Marie Vianney, pagdasal natin na sana, no, maraming kabataan tumugon sa pagpapari. Dahil kapag may pari, may misa. Alam niyo ba, sa mga first world countries, lalo na sa Spain, alam niyo sa Spain, kaya nagpapadala kami ng pari sa Spain. Dahil sa isang community namin doon, wala na nagpapari sa Spain. No? May 12 na pari, ang pinakabata, 80 years old. 80, imagine mo. At maraming nakahiga, may sakit. Kaya mga Pilipino, pinapadala namin doon sa aming community. Dahil wala na pumapasok na pagpapari sa kanila. Kaya sana ipagdasal natin, sana maraming tumugon para mabigyan natin ang mga taong nagugutom na uhaw, lalo na sa mga first world countries. Ito ang hamon at ang mensahe sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Sana tanggapin natin ang tinapay na mula sa langit. Magsitayo tayong lahat. Sabay-sabay nating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi nagpapabaya ang ating amang nasa langit, batid niya ang ating mga pangangailangan, kaya naman dumulog tayo sa Kanya nang may pagpapakumbaba at idalangin natin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga pinuno ng ating simbahan sa pagtuturo tungkol sa kahalagahan ng biyayang ating tinatanggap sa banal na Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maihatid nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang pag-asa at katarungang hatid ni Jesus, lalong-lalo na sa mga lubos na nangangailangan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Hipuin nawa ng mapagpagaling na kamay ng Diyos ang mga may sakit, mga nawawalan ng pag-asa, at mga naliligaw ng landas. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid nating pumanaw sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami.
Maawaing Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa at mga nakakasalamuha. Itulot mong kumilos kami ng naaayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyosanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Tinubos mong tunay, Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kahawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang butihing kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagbubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Ang kaharian, kapangyarihan, at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po, peace. Lahat, peace. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang tinapay na mula sa langit. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Tayo po ay magkakaroon ng second collection para kay San Juan Maria ng Vianney, patron ng mga pari. Maraming salamat po sa lahat ng narito sa dambana ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de Soledad, at sa lahat ng nakaisa sa banal na misa, naghanda para sa ating pagdiriwang at nag-serve ngayong gabi. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at hingi ng pagpapala ng Diyos. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ng kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. God bless you po. Thank you po. God bless you. Isa